Bahagya siyang kinakabahan, ngunit kilala siya bilang isang batang matapang, palaban, at puno ng tiwala sa sarili. Maaaring si Prince George ang panganay, ngunit para sa marami, si Princess Charlotte ang tunay na marunong magdikta ng takbo ng mga bagay-bagay at kayang paikutin ang lahat sa paligid niya. Walang sino man sa business class cabin noong araw na yon ang makaintindi kung bakit biglang nagbago ang ugali ng flight attendant na si Olivia. Tuwing umaalis si Prince William sa kanyang upuan upang asikasuhin ang trabaho, agad nawawala ang magalang na ngiti sa mukha ni Olivia. Ang malumanay niyang tinig ay napapalitan ng panunuya. Lahat ng yon ay nakatuon kay Princess Charlotte, ang tahimik na batang babae na nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi pinansin si Charlotte nang humingi siya ng tubig. Pinagalitan siya nang makapagtapon lamang ng ilang patak ng orange juice. Binigyan pa siya ng masasakit na salita na para bang hindi siya napalaki ng maayos. Ngunit ang tunay na ikinagulat ng buong cabin ay ang nangyari makalipas ang ilang sandali. Nang tamaan ng matinding pagyanig ang eroplano at isang batang pasahero ang napaiyak dahil sa takot, biglang hinarap ni Olivia ang ina nito at inatake siya sa harap ng maraming pasahero. Ang nakapagtataka, hindi umiyak si Charlotte. Hindi rin niya isinumbong agad kay William at hindi niya ginamit ang kanyang katayuang maharlika upang pilitin ang sinuman na yumuko sa kanya. Tahimik lamang siyang nagmasid. Pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan sa cabin, bigla siyang tumayo. Ngunit ang mga sumunod na salitang binitiwan ni Charlotte ang siyang tunay na gumulat sa buong Inglaterra. Abala ang Heathrow Airport noong hapong iyon. Hinila ni Charlotte ang kanyang maliit na malambot na pink na maleta habang kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Ito ang unang pagkakataon na sasakay siya sa isang karaniwang komersyal na flight sa halip na gumamit ng Royal Private Jet papuntang Scotland. Ipinaliwanag ito sa kanya ni William habang nag-aalmusal sila. Ito ay paghahanda para sa nalalapit na paglipat ng tungkulin. Kailangan mong sumama sa akin upang masanay kang bantayan at unawain ang mga ari-arian ng maharlikang pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi tayo gagamit ng private jet. Masayang tumango si Charlotte, puno ng sigla ang kanyang tinig. Gusto ko talagang subukan ito. Gusto kong umupo kasama ng ibang tao. Walang bodyguards, walang private pilots, tulad lang ng mga kaklase ko. Pangako, mananatili akong kalmado at pagmamasdan ko ang lahat sa paligid. Mainit na ngumiti si William at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Nang pumasok sila sa business class cabin, pinili ni Charlotte ang upuan sa tabi ng bintana at mausisang tumingin sa paligid. Maluwag at komportable ang mga upuan at ang kapaligiran ay mas buhay at mas malapit sa totoong mundo kaysa sa mga nakasanayan niyang pribadong paglipad. Mahina niyang ibinulong, napakalaki pala ng eroplanong ito. Medyo kinakabahan ako, pero sobrang excited din. Umupo si William sa tabi niya, hawak ang makapal na folder ng mga dokumento tungkol sa mga royal property sa Scotland. Nakipag-usap pa siya kay Charlotte ng ilang minuto. Inilarawan ng maikli ang mga kastilyo at lunti ang burol na kanilang pupuntahan bago siya tumayo. Kailangan kong pumunta sa upper cabin para kausapin ang assistant ko ng mga 15 minuto. Manatili ka lang sa iyong upuan, okay? Maayos na lumipad ang eroplano. Idiniin ni Charlotte ang mukha sa bintana habang pinagmamasdan ang London na unti-unting lumiit sa ibaba. Puno ng saya ang kanyang puso. Inisip niya ang sarili bilang isang ordinaryong batang magbabakasyon kasama ang kanyang ama. Walang titulo, walang camera flashes, at walang mata ng press. Ngunit nang mawala si William sa likod ng pintuan ng cabin,
Tuluyang nagbago ang kapaligiran sa paligid niya. Lumapit ang flight attendant na si Olivia. Malamig ang mukha at walang ngiti. Bahagyang itinaas ni Charlotte ang kanyang kamay at mahinahong nagsalita. "Excuse me, miss. Maaari po ba akong humingi ng isa pang baso ng tubig? Medyo nauuhaw po ako." Ganap siyang hindi pinansin ni Olivia at dumaan lamang na para bang wala siyang narinig. Nagpatuloy ito sa pagsisilbi sa katabing pasahero, may maliwanag na ngiti at masiglang pakikipag-usap. Matiyagang naghintay si Charlotte at muling nagtanong sa ikalawang pagkakataon. Nananatiling magalang ang tono. Biglang humarap si Olivia, kumitid ang mga mata sa inis. Malamig ang kanyang tinig. "Maghintay ka. Huwag mong isipin na dahil bata ka ay uunahin ka. Umupo ka lang at huwag mang istorbo." Natigilan si Charlotte. May halong pagkalito at sakit na umangat sa kanyang dibdib. Hindi pa siya kailanman kinausap ng ganoon. Pinilit niyang pigilan ang sarili. At mahina niyang sinabi, "Tubig lang po ang hinihingi ko. Hindi ko po sinabing kailangan ninyo akong unahin." Bahagyang ngumisi si Olivia, tumalikod, at sinadyang itulak palayo ang service cart ng napakabagal. Biglang naging mabigat ang hangin sa cabin. Ilang pasahero ang napatingin, ngunit wala pang nangahas magsalita. Tahimik na naupo si Charlotte, mahigpit na hawak ng maliliit niyang kamay ang gilid ng kanyang upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana at sinubukang manatiling kalmado, gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Makalipas ang halos 25 minuto, bumalik si William. Agad na nagbago si Olivia. Lumiwanag ang kanyang mukha sa isang propesyonal na ngiti at naging matamis ang kanyang tinig. "Princess Charlotte, may kailangan pa po ba ang munting prinsesa? Fresh orange juice, chocolate cookies, o dagdag na kumot?" Yumuko pa siya upang ayusin ng maingat ang kumot ni Charlotte. Tumingin si Charlotte sa kanyang ama, pagkatapos kay Olivia, lubos na nalilito. Napakalaki ng pagkakaiba ng ugali nito. Ilang sandali lamang ang nakalipas. Malamig nitong sinabi na huwag siyang mag-demand. Ngunit ngayon ay umaarte itong parang walang nangyari. Walang kaalam-alam si William. Tumango lamang siya bilang pasasalamat at naupo. "Okay lang ba ang lahat, sweetheart?" Medyo tumagal ako sa tawag kaysa inaasahan. Pinilit ni Charlotte na ngumiti. "Opo, maayos ang lahat." Nagpasya siyang huwag munang sabihin sa kanya. Gusto niyang magmasid pa upang makasiguro. Ngunit mula sa sandaling iyon, naunawaan ni Charlotte na ang flight na ito ay hindi na simple. Ang babaeng nagngangalang Olivia na may pekeng ngiti at hindi kanais-nais na mga mata ay tila naghahanda ng mas malaking kaguluhan sa kanilang paglalakbay patungong Scotland. Muling bumalik si William sa kanyang mga dokumento at paminsan-minsang nagsulat ng mga tala. May natitira pa ring pananabik si Charlotte para sa Scotland, ngunit may kakaibang kaba na ring namuo sa kanyang puso. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang maliliit na kamay at sinabi sa sarili na kailangan niyang maging matatag. Ito ang kanyang unang tunay na aral tungkol sa mundo. Isang lugar kung saan hindi lahat ng ngiti ay tapat at hindi lahat ng tao ay marunong gumalang sa kapwa. Makalipas ang ilang oras, nagpatuloy ang lipad patungong Scotland. Ngunit hindi nagtagal sa kanyang upuan si William. Kinailangan niyang pumunta sa upper cabin nang hindi bababa sa 3 beses pa upang asikasuhin ang mahahalagang usapin kaugnay ng paglipat ng pangangasiwa sa mga royal estate. Sa bawat pag-alis niya, agad na nagbabago ang hangin sa paligid ni Charlotte. Sa unang pagkakataong umalis si William, muling lumitaw si Olivia na nakasimangot. Itinulak niya ang service cart, pabalik-balik ng mabagal, at sinasadya, inuuna ang ibang mga pasahero. Tahimik na nakaupo si Charlotte, ngunit makalipas ang ilang sandali, bahagya niyang itinaas ang kamay.
Olivia, maari po ba akong humingi ng paper napkin? Huminto si Olivia at tiningnan ang bata ng may halatang pagkainis. Maikli at matalim ang kanyang tinig. Ang mga bata ngayon, sanay ng layawin, pero ang dami pa ring hinihingi. Umupo ka lang. Napatingin ang ilang pasaherong malapit sa kanila, ngunit walang pakialam si Olivia. Napasinghap siya ng may panunuya at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Iniwan si Charlotte na walang sagot. Kinagat ni Charlotte ang kanyang labi at sinubukang manatiling kalmado. Naalala niya ang mga aral ng kanyang ama tungkol sa pagtitimpi, kaya hindi na siya nagsalita pa. Ngunit hindi tumigil si Olivia. Tuwing dadaan siya, may ibinubulong siyang mga sarkastikong salita na sapat ang lakas upang marinig. Mayayaman nga, pero ano naman? Mga batang spoiled pa rin. Nasaktan si Charlotte, ngunit pinili niyang manahimik at magmasid. Biglang bahagyang yumanig ang eroplano dahil sa turbulence. Ilang patak ng orange juice mula sa baso ni Charlotte ang tumapon sa tablecloth. Napakaliit lamang ng natapon. Ngunit agad itong sinunggaban ni Olivia na para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong iyon. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong cabin. Tingnan mo yan, napakakilos. Isang kahihiyan para sa isang prinsesa ng bansang ito. Maraming pasahero ang napalingon. Namula ang mukha ni Charlotte habang pautal-utal siyang humingi ng tawad. Pasensya na po, umuga po kasi ang eroplano kaya... Ngunit hindi siya pinatapos ni Olivia. Sinadya nitong ihagis ang napkin sa mesa at dahan-dahang pinunasan ang natapon habang bumubulong ng may panunuya. Napakakilos! Hindi marunong mag-ingat sa sarili. Sanay kasing laging pinaglilingkuran ng iba. Puno ng pangungutya ang tono ni Olivia, dahilan upang halos mapaiyak si Charlotte, ngunit pinigilan niya ito. Mahina niyang ibinulong, talagang pasensya na po. Ngunit ipinagpatuloy ni Olivia ang kanyang pag-uugali. Mabagal niyang pinunasan ang mesa habang umiiling. Ang mga katulad mo, iniisip na kapag may pera, pwede na kayong gumawa ng kalat. Samantalang ako, pagod na pagod sa trabaho. Lalong bumigat ang kapaligiran sa cabin. May ilang pasaherong nagbulungan, ngunit wala pang nangahas na direktang makialam. Nagsiksik si Charlotte sa kanyang upuan. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay. Hindi siya galit ng walang dahilan. Unti-unti na niyang nakikita ang katotohanan. Sinadya ni Olivia na puntiryahin ang mga taong hindi kayang lumaban ng malakas. Tuwing wala si William, lumalabas ang tunay na ugali ni Olivia nang walang pagpipigil. Nang bumalik si William, nagbago agad si Olivia na parang kidlat. Lumiwanag ang kanyang ngiti, yumuko siya upang ayusing muli ang kumot ni Charlotte sa mismong harap ni William at matamis na nagsalita. Medyo nakatapon po ng orange juice ang munting prinsesa, pero nalinis ko na po. Ayos lang po, Princess Charlotte. Tinapik pa niya ng maingat ang balikat ni Charlotte na para bang siya ang pinakamasipag at pinakamapagmahal na flight attendant sa buong mundo. Tumango si William bilang pasasalamat. Maraming salamat. Wala siyang kaalam-alam sa totoong nangyari. Naupo siya at muling binalikan ang kanyang mga dokumento. Tumingin si Charlotte sa kanyang ama, pagkatapos kay Olivia, puno ng salungat na damdamin at pagkalito. Napakalinaw ng pagpapanggap. Ilang minuto lamang ang nakalipas, malakas siyang pinagalitan at kinutya ng babaeng ito. Ngayon naman, perpekto ang kanyang pag-arte sa harap ng ama ni Charlotte. Mahigpit na kinuyom ni Charlotte ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Hindi niya agad sinabi sa kanyang ama dahil alam niyang abala ito sa napakahalagang trabaho. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo siyang nakasisiguro na si Olivia ay hindi lamang basta masungit sa sandaling iyon. May itinatago itong malalim na hinanakit. Tila may napansin si William na kakaiba, ngunit hindi na niya ito pinilit pang itanong.
Sa natitirang bahagi ng biyahe, paulit-ulit ang parehong pangyayari. Unti-unting bumigat ang hangin sa business class cabin. May ilang pasaherong nagsimulang makapansin at magbulungan. Tahimik lamang si Charlotte, ngunit sa loob niya, naghahanda siya sa anumang susunod na mangyayari. Hindi pa tapos ang biyahe patungong Scotland at si Olivia ay unti-unting nagtutulak sa sarili patungo sa isang nakamamatay na pagkakamali. Mahigit 1 oras na ang lumipas mula nang magsimula ang flight. Pansamantalang kalmado ang business class cabin habang nakaupo si William sa tabi ni Charlotte. Pagkatapos, pumasok ang eroplano sa mas malakas na turbulence. Marahas na yumanig ang buong cabin. Umiilaw ang seatbelt sign. At sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang malakas na iyak ng isang 2 taong gulang na bata mula sa 2 hanay ang layo. Mahigpit na niyakap ng batang ina ang kanyang anak. Bakas sa kanyang tinig ang pag-aalala habang inaalo ito. Ayos lang anak, nandito si Mommy, umuuga lang ang eroplano. Ngunit lalo pang natakot ang bata at mas malakas na umiyak. Nahalo ang kanyang mga hikbi sa pagyanig ng eroplano. Nasa malapit si Olivia at itinutulak ang kanyang service card. Agad na kumunot ang kanyang muka. Sa halip na tumulong, huminto siya at sumigaw. Kontrolin mo ang anak mo. Huwag mong hayaang umiyak ng ganyan kalakas at mang-istorbo sa buong cabin. Business class ito, hindi pampublikong bus. Namula ang muka ng ina habang nakayukong humingi ng tawad. Pasensya na po, natatakot lang siya sa turbulence. Ngunit hindi tumigil si Olivia. Inilagay niya ang mga kamay sa baywang at pasigaw na sinabi, "Kontrolin mo ang anak mo, buong araw na akong nagtatrabaho. Tapos kailangan ko pang pakinggan ang iyak na yan." Lalo pang natakot ang bata at mas malakas na humagulgol. Umalingaw-ngaw ang kanyang iyak sa buong cabin. Maraming pasahero ang napalingon, ang ilan ay nakasimangot dahil sa pagkadismaya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagsalita. "Flight attendant ka? Pero ganyan ka makipag-usap sa isang ina at bata. Maliit pa siya. Normal lang na matakot kapag malakas ang uga ng eroplano." Biglang humarap si Olivia. Nagliliyab ang mga mata. Sumigaw siya ng walang pagpipigil. "Kayong lahat na nakaupo rito, mayayaman kayo, at palagi ninyong minamaliit ang mga manggagawang tulad ko. Araw-araw ko kayong pinaglilingkuran habang lumilipad kayo para magbakasyon o magnegosyo. Ngayon, iiyak ang mga anak ninyo at inaasahan pa ninyong tiisin ko." Naging napakatensyonado ng kapaligiran. Patuloy na ibinuhos ni Olivia ang kanyang galit. Puno ng hinanakit ang boses. "Akala ninyo dahil may pera kayo, may karapatan na kayong utus-utusan ang iba. Nagtatrabaho ako ng husto para sa maliit na sahod habang nakaupo kayo rito at nagpapakasarap. Hayaan ninyong umiyak ang mga bata ninyo. Huwag ninyo akong piliting aliwin sila." Mahigpit na niyakap ng ina ang nanginginig niyang anak, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. At tanging paulit-ulit na paghingi ng tawad ang kaya niyang sabihin. Lalo pang umiyak ang bata dahil sa pagsigaw ni Olivia. May ilang pasahero na ring nagsimulang magreklamo. Isang babae sa likuran ang umiling. "Sobra ka na. Nagbayad kami para mapagsilbihan ng maayos." Lalong naging agresibo si Olivia. "Sobra? Kayo ang sobra. Lahat kayo, minamaliit ang mga service staff. Ano nang ngayon kung mayaman kayo? Nabibili ba ng pera ang respeto?" Parang langis sa apoy ang kanyang mga salita. Ang dating marangyang business class cabin ay naging masikip, mabigat at puno ng tensyon. Ramdam iyon ng lahat. Nakaupo si Charlotte at pinagmamasdan ng lahat. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw niyang naunawaan na hindi lamang siya ang pinupuntirya ni Olivia.
Ibinubuhos ng babaeng ito ang lahat ng kanyang pagkadismaya, inggit, at naipong pagod sa mga taong pinakamadaling saktan. Isang maliit na bata at isang nag-iisang ina. Tuwing wala si William, nakakahanap si Olivia ng paraan upang mailabas ang kanyang galit. Mahigpit na hinawakan ni Charlotte ang armrest. Isang matinding pakiramdam ng kawalan ng katarungan ang umangat sa kanyang dibdib. Hindi pa bumabalik si Prince William. Patuloy na pinapahiya ni Olivia ang ina. Dalhin mo ang anak mo sa likod. Huwag mong hayaang gumawa pa ng ingay. Hindi ako mananagot kung magreklamo ang ibang pasahero. Hindi mapigilan ng bata ang paghikbi. Ang ina naman ay niyakap lamang siya, nakayuko sa hiya at kawalan ng magawa. Pinanood ni Charlotte ang eksena, kumikislap ang kanyang mga mata sa luha. Hindi na niya ito matiis. Ang pagtitimpi na pinanatili niya sa buong flight ay umabot na sa hangganan. Hindi lamang basta mahirap pakisamahan si Olivia. Inaapi niya ang mga taong hindi nangahas lumaban. At naunawaan ni Charlotte na kung walang magsasalita, lalo lamang lalala ang lahat. Parang sasabog na ang cabin. Ang iyak ng bata, bulungan ng mga pasahero at pagsigaw ni Olivia ay nagsama-sama sa isang matinding sandali ng tensyon. Huminga ng malalim si Charlotte at naghanda siyang tumayo. Alam niyang bata lamang siya, ngunit sa sandaling iyon, hindi na niya kayang manatiling tahimik. At pagkatapos, ang sumunod niyang ginawa ay umanig sa buong business class cabin. Ang kapaligiran sa business class cabin ay tila isang lubid na malapit ng mapatid. Umalingaw-ngaw pa rin ang nakadudurog pusong iyak ng bata. Mahigpit siyang yakap ng kanyang batang ina, luhaan ang mga mata, at paulit-ulit lamang na yumuyuko upang humingi ng tawad. Nakatayo si Olivia, nakapamewang, namumula ang mukha sa galit, at tila nasisiyahan sa kanyang kapangyarihan. Hindi na ito kayang tiisin ni Charlotte. Huminga siya ng malalim at tumayo mula sa kanyang upuan. Bagamat siya ay 11 taong gulang pa lamang, ang kanyang tinig ay malinaw, matatag, at puno ng dignidad. Umalingaw-ngaw ng malinaw at matatag ang tinig ni Charlotte sa loob ng masikip at mabigat na cabin. Olivia, walang ginawang mali ang sanggol. Malakas ang uga ng eroplano. Normal lang na matakot ang isang maliit na bata. Ikaw ay isang adulto at isang flight attendant. Bakit mo pinapahiya ang ibang tao sa harap ng lahat? Biglang natahimik ang buong cabin. Napako ang lahat ng tingin sa munting batang babae. Walang sino man ang umasang isang bata ang mangangahas magsalita. Sa ganoong katensyonadong sandali, nagpatuloy si Charlotte. Maliit ang kanyang tinig, ngunit matatag at nanginginig sa emosyon. Walang sino man dito ang minamaliit ka. Gusto lang ng lahat ng payapang biyahe. Ikaw ang nananakit ng iba dahil lamang mas mahina sila kaysa sa iyo. Umiiyak ang sanggol dahil natatakot siya, hindi dahil gusto niyang mang-istorbo. Ginagawa ng kanyang ina ang lahat ng makakaya niya. Narito ka upang maglingkod. Dapat tinutulungan mo ang mga tao, hindi pinapagalitan sa harap ng lahat. Namuti ang mukha ni Olivia. Nauutal siyang sumagot. Ikaw, sino ka para sermonan ako? Dahil prinsesa ka, akala mo po pwede mong sabihin ang kahit ano. Isa ka lang batang spoiled. Hindi natinag si Charlotte. Tinitigan niya ng diretso si Olivia. Isa lang akong pasahero tulad ng lahat dito. Mayaman man o mahirap, lahat ay karapat dapat igalang. Wala kang karapatang mangapin ng iba dahil lang masama ang loob mo. Parang nagyelo ang hangin sa cabin. May ilang pasaherong tumango bilang pagsang-ayon. Mula sa likuran, may narinig na mahihinang palakpak. Itinaas ng inang yakap ang kanyang anak ang ulo at tumingin kay Charlotte ng may pasasalamat at pagkabigla.
Umiiyak pa rin ang bata, ngunit humina na ang kanyang mga hikbi. Sa mismong sandaling iyon, bumalik si William sa cabin. Nakita niya ang magulong eksena at bumaba ang kanyang tinig. Ano ang nangyayari rito? Agad na tumayo ang isang babaeng pasaherong nakaupo sa tabi ni Charlotte. Ang pangalan niya ay Emma. Iniabot niya ang kanyang telepono kay William. Your Highness, pakipanoorin po ito. Ibang-iba ang kilos ng flight attendant na ito tuwing umaalis kayo sa inyong upuan. Napakasama ng pagtrato niya kay Princess Charlotte sa buong flight at ngayon pati sa inang iyon at sa kanyang anak. Na-record ko ang lahat. Kinuha ni William ang telepono at pinanood ang video. Unti-unting nagbago ang kanyang muka. Malinaw niyang nakita kung paano binaliwala ni Olivia si Charlotte, kung paano siya kinutya, at kung paano nito sinigawan ang bata at ang ina. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagalit sa harap ng lahat. Nanatili lamang siyang nakatayo, tila napako sa kinatatayuan, habang tinitingnan ang kanyang anak ng may halo-halong damdamin. Pagkabigla, pagmamataas, at pag-aalala. Lubos nang nataranta si Olivia. Namumutla ang kanyang muka at nanginginig ang boses. Your Highness, may hindi pagkakaunawaan lang po. Ako ay naisi-stress lang sa trabaho. Malakas po ang turbulence. Itinaas ni William ang kanyang kamay upang patigilin siya. Malamig, ngunit kontrolado ang kanyang tinig. Pag-uusapan natin ito ng malinaw pagkalapag ng eroplano. Muling naupo si Charlotte. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Muli niyang sinulyapan si Olivia. Hindi na ito mukhang agresibo. Nakatayo lamang siya roon, mahigpit na nakakapit sa gilid ng service cart. Puno ng takot ang mga mata dahil alam niyang hindi na niya maitatago ang lahat. Lubusang nagbago ang kapaligiran sa cabin. Maraming pasahero ang nagbulungan ng papuri para kay Charlotte. Pinunasan ng batang ina ang kanyang luha at ngumiti kay Charlotte ng may pasasalamat. Marahang tinapik ni Emma ang balikat ng bata. Napakatapang mo, munting prinsesa. Umupo si William sa tabi ng kanyang anak, inilagay ang kamay sa balikat nito at wala nang sinabi. Ngunit ang marahan niyang pagpisil ay sapat na upang iparamdam ang dami ng kanyang emosyon. Ipinagmamalaki niya ang anak na nangahas tumayo para sa tama. Ngunit nag-aalala rin siya sa mga posibleng susunod na problema. Huminga ng malalim si Charlotte at sinubukang manatiling kalmado. Wala siyang pinagsisisihan. Ang sinabi niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili o para sa sanggol na yon, kundi para sa lahat ng taong minsang tinrato nang hindi patas dahil lamang mas mahina sila. Ang flight na ito ay naging isang tunay na pagsubok at naipasa ito ni Charlotte sa paraang hindi niya inaasahan. Nagpatuloy ang eroplano sa paglalakbay patungong Scotland. Ngunit ang tunay na rurok ng pangyayari ay nagsisimula pa lamang. Makalipas ang 2 oras, lumapag ang eroplano sa Edinburgh Airport kasabay ng mahinang palakpakan mula sa mga pasahero. Ngunit nanatiling mabigat ang kapaligiran sa business class cabin. Tahimik na nakaupo si Charlotte, bahagya pang nanginginig ang kanyang mga kamay matapos ang lahat ng nangyari. Mahigpit na hawak ni William ang kamay ng kanyang anak. Wala siyang sinabi, ngunit marahan niya itong pinisil upang bigyan siya ng lakas. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, 2 kinatawan ng British Airways ang naghihintay na sa jet bridge. Seryoso ang mga muka. Lumapit ng magalang ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit. Your Royal Highness Prince William, Princess Charlotte, taos-puso po kaming humihingi ng paumanhin sa hindi katanggap-tanggap na mga pangyayari sa flight. Ganap nang naipaalam sa airline ang lahat. Inihatid nila sina William at Charlotte sa isang pribadong lounge sa loob mismo ng paliparan. Si Olivia naman ay inakay palabas ng eroplano
sa ilalim ng pagbabantay ng seguridad. Wala na sa kanyang mukha ang anumang bakas ng kayabangan, kundi takot at pagsisisi na lamang. Nakayuko siya, nanginginig ang tinig. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko dapat hinayaang maapektuhan ng personal kong emosyon ang trabaho ko. Agad na nagpahayag ang kinatawan ng airline. Ang empleyadong si Olivia ay suspendido ng walang takdang panahon simula ngayon. Magsasagawa kami ng buong internal investigation at ipatutupad ang nararapat na disciplinary action. Prince William, Princess Charlotte, nangangako kaming magpapadala ng opisyal na liham ng paghingi ng paumanhin at nararapat na kompensasyon. Tumango si William, mababa at seryoso ang kanyang tinig. Hindi kompensasyon ang pangunahing mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay seryosong matugunan ang ganitong pag-uugali sa mga pasahero, lalo na sa mga bata. Hindi lamang ito problema ng isang empleyado. Tahimik na nakatayo si Charlotte sa tabi ng kanyang ama. Pinanood niya si Olivia habang inaakay palayo, nakayuko, at bagsak ang mga balikat. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang saya o tagumpay. Tahimik na lungkot lamang. Isang adulto ang hinayaang sirain ng personal na hinanakit ang sarili niyang trabaho at pagkakataon. Sa loob lamang ng isang oras matapos lumapag ang eroplano, kumalat na parang apoy sa social media ang video na nirecord ni Emma. Umabot ito sa buong Britain at maging sa ibang bansa. Daan-daang libong views ang bumuhos, kasabay ng sunod-sunod na komento. Isang prinsesang 11 taong gulang pa lamang, ngunit mas matapang kaysa sa maraming adulto. Si Munting Charlotte ay tunay na huwaran, kalmado, lohikal, at makatao. Nagsalita rin ang iba pang pasahero sa flight. Kinumpirma nila na hindi patas ang naging pagtrato ni Olivia kay Charlotte sa buong biyahe, ngunit nanatiling kalmado ang bata at hindi nagreklamo. Nagpost din ng pampublikong pasasalamat ang batang ina. Salamat sa munting batang babae na nangahas magsalita at protektahan ang anak ko. Siya ang aming maliit na bayani ngayong araw. Kinagabihan, sa Royal Hotel sa Edinburgh, naupo si William kasama si Charlotte sa balkonaheng nakaharap sa luntiang mga burol ng Scotland. Inakbayan niya ang kanyang anak, puno ng pagmamataas at emosyon ang kanyang tinig. Labis akong nagulat at lubos akong ipinagmamalaki ka. Hindi mo lang ipinagtanggol ang sarili mo, ipinagtanggol mo rin ang iba. Iyan ang tunay na katangian ng isang magiging pinuno. Isinandig ni Charlotte ang ulo sa balikat ng kanyang ama at marahang nagsalita. Naisip ko lang po na kung wala akong sasabihin, patuloy na mananakit si Olivia ng ibang tao. Ayokong may mapahiya. Dahil lang mas mahina sila, Dad. Ngumiti si William at hinaplos ang kanyang buhok. Tamaang naunawaan mo. Ang pagiging prinsesa ay hindi tungkol sa pag-upo sa mamahaling upuan, paglilingkuran ng iba, o pagtanggap ng espesyal na pribilehiyo. Ito ay tungkol sa paggamit ng iyong tinig upang protektahan ang mga walang tinig. Ngayon, iyon mismo ang ginawa mo. Tumingin si Charlotte sa malayo, sa abot tanaw. May malalim na pagbabago siyang naramdaman sa sarili. Ang commercial na flight na nagsimula bilang simpleng aral tungkol sa ordinaryong buhay ay naging pinakamalalim na aral tungkol sa responsibilidad at tapang. Hindi na siya ang batang sabik lamang sumakay ng eroplano. Siya ay naging isang batang prinsesang marunong tumindig para sa tama. Kinabukasan, naglabas ang British Airways ng pampublikong paghingi ng paumanhin sa pamamagitan ng opisyal na pahayag. Si Olivia ay tuluyang tinanggal sa trabaho at kalaunan ay nagpost ng pampublikong video ng paghingi ng tawad kung saan inamin niyang hinayaan niyang kontrolin ng pagod at inggit ang kanyang pag-uugali.